Sa isang lugar sa Bacoor, Cavite, may isang sikat na ukay-ukay shop na tinatawag na Pink to Pink. Maraming bumibili dito dahil sa magagandang damit na tila bago pa. Pero may bulong-bulungan na may kakaiba sa ilang paninda rito. Isang gabi, napadaan si Marga, isang estudyanteng mahilig mag-thrift shopping. Habang nagbubusisi ng mga damit, isang pink na dress ang agad pumukaw sa kanyang pansin. Napakaganda, tila hindi pa nagagamit, pero ang nakakagulat ay ang presyong sobrang mura. "Ate, magkano po ito?" tanong niya sa matandang tindera. Tumingin ito sa kanya, tila may alinlangan bago sumagot, "Iha, sigurado ka bang gusto mo yan?" Napakunot noo si Marga pero hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang damit at agad na binili. Ang gabi ng kasamaan pagka-uwi, masayang isinuot ni Marga ang dress at humarap sa salamin. Bagay na bagay ito sa kanya. Pero may isang bagay siyang napansin. Isang kupas na mantsa ng dugo sa may kwelyo. Kinilabutan siya sandali pero inisip niyang baka normal lang iyon sa ukay-ukay. Wala to, bulong niya sa sarili. Dumaan ang gabi at mahimbing na siyang natutulog nang may marinig siyang mahina at pabulong na boses. Ibalik mo ang damit ko." Napabalikwas siya ng bangon. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinisilip ang paligid. Walang tao. Siguro panaginip lang, anya, at muling pumikit. Ngunit maya-maya, naramdaman niyang may malamig na hangin na umiikot sa kwarto. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang aparador at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang multo sa salamin, ang pink na dress, ang parehong suot niya ay nakasabit sa loob ng aparador, gumagalaw na parang may suot nito. Nanginginig ang kanyang katawan nang unti-unting bumukas ang aparador. Doon isang maputlang babae, duguan, walang mata at nakangisi ang nakatayo. Suot ang parehong dress. "Bakit mo suot ang damit ko?" bulong ng babae, halatang galit. Nagsimulang lumapit ang multo kay Marga. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Hanggang sa bumalot ang kadiliman. Kinabukasan, natagpuan si Marga nakasabit sa loob ng aparador. Suot ang pink na dress at may dugo ang marka sa kanyang leeg. At sa tindahan ng Pink to Pink, muling ibinalik ang damit, naghihintay ng susunod na bibili. Bagwa, ang sumpang salamin. Sa isang lumang bahay sa Pampanga, may isang antigong bagwa na matagal nang nakatago sa isang baul. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling, pero may mahigpit na babala ang matatanda. "Huwag mong hahayaang titigan ka nito ng matagal dahil may ibang matang nakatingin din sa iyo." Ang pagtuklas ni Masay, si Masay, isang binatang mahilig sa lumang gamit at misteryo, ay napadpad sa bahay ng kanyang yumaong lola. Habang naglilinis, natagpuan niya ang isang lumang baul sa ilalim ng hagdan. Makapal ang alikabok nito at mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Nang buksan niya ito, isang bagwa ang bumungad sa kanya. Isang sinaunang salamin na may pulang ukit sa gilid at mga simbolong hindi niya maintindihan. May kung anong malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok, pero binaliwala niya ito. "Ano ba tong salamin na to? Ang weird ng itsura," bulong niya habang pinunasan ng alikabok. Nang mapalinaw ang salamin, nakita niya ang kanyang sarili. Pero may kakaiba. Ang aninong nakangiti, napatigil siya. Ang refleksyon niya, nakangiti. Pero hindi siya nakangiti. Biglang may narinig siyang bulong sa likod niya. "Tama na. Itago mo na yan." Napalingon siya, wala namang tao. Balik siya sa bagwa. At doon siya kinilabutan. Ang refleksyon niya unti-unting lumalapit kahit hindi siya gumagalaw. Malamig na pawis ang bumalot sa kanya. Gusto niyang bitawan ang salamin, pero para bang may humihigop sa kanyang mga mata papunta rito. Tapos, bumuka ang bibig ng kanyang refleksyon. Hindi normal na buka, napakalaki, halos umabot sa tenga.
Mula rito, may lumabas na maitim na kamay na may mahahabang kuko. Bago pa siya makatakbo, hinawakan siya sa mukha at hinilapapasok sa loob ng bagwa. Tulong, sigaw niya. Ang katahimikan. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang pamilya ang bagwa sa sahig. Basag na. Pero wala na si Masi. Sa halip, sa piraso ng basag na salamin. May makikita silang isang pares ng mata na nakatitig mula sa loob, parang may gustong lumabas. At mula sa di kalayuan, may maririnig silang bulong. Ikaw na ang susunod. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig sa loob ng bahay ay ang mahihinang huni ng kuliglig at ang marahang tiktak ng orasan sa dingding. Pagod na humiga si Franco sa kanyang kama. Pilit na nilalabanan ng bigat ng kanyang talukap. Habang unti-unti siyang nilalamon ng antok, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat. Napabalikwas siya pero wala namang bintanang nakabukas. Itinulog na lang niya ito, iniisip na baka guni-guni lang niya. Ngunit nang muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, nagising siya. O mas tamang sabihin, nagising ang kanyang diwa pero ang kanyang katawan ay hindi. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. At doon niya naramdaman, may ibang presensya sa silid. Sa gilid ng kanyang paningin, isang anino ang gumagapang mula sa sulok. Unti-unti itong lumalapit. Pahaba ang mga daliri. Matutulis ang mga kuko. Masangsang ang hanging dala nito. Tila amoy na bubulok na laman. Napasigaw siya sa isip niya pero walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Pilit niyang pinapakilos ang kanyang katawan ngunit parang may tanikalang pumipigil sa kanya. Dahan-dahan dumapa ang anino sa kanya. Ramdam niya ang bigat nito, ang malamig nitong hininga sa kanyang mukha. At sa wakas, nagsalita ito. Matagal na kitang hinihintay. Malalim. Paos. Puno ng puot. Isang iglap. Nakagalaw na siya. Napabalikwas siya ng bangon. Habol ang hininga. Pawis na pawis. Nilingon niya ang paligid. Wala na ang anino. Nanlalamig pa rin. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Ngunit doon siya tuluyang natigilan. Sa likod ng kanyang refleksyon, nakangiti ang nilalang. Itim ang mga mata at may nakalitaw na matatalas ng ngipin. At bago pa siya makasigaw, bumigkas ito ng 3 salitang nagpatindig ng balahibo niya. Gising ka ba talaga?